Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat saan man pong sulok ng mundo, tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong mga nakaraang araw ay pumutok po ang sinasabi po ng mainstream media na ang ating bansa ay may katotohanan naman po na talagang pinag-uusapan na po ang ating bansa lalo po sa politika. Lalo po ang Pangulo at ang Vice President. Kaya lang po, ang mainstream media, iba po ang sinasabi po na pangyayari sa nangyayari po sa politika sa ating bansa. Pinalalabas lang po ng mainstream media na ito'y away politika lang ng mga katamay. Bangayan lang, nagbabangayan lang daw po ang Vice President at ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi po sinasabi ang totoong nangyayari about sa politika sa ating bansa. At pag-usapan din po natin mga tambay ang umuugong pong balita na ang security daw po ng Vice President ay pinull out daw po ng pamahalaan dahil meron daw po itong nilabag na batas. Aalamin po natin yan at meron po tayong pakikinggan mamaya. Unahin po muna natin itong sinasabi po ng mainstream media, mga katambay. At totoo po ba kaya ang sinasabi ng mainstream media na dahilan ng sinasabing bangayan ng Pangulo at Vice President? Pakinggan po natin ang balita at isunod po natin yung mga natanggal na security ng Vice President. Ito po, pakinggan po muna natin ang balita. Pang K-drama level na raw sa tindi ang bangayan ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Umabot na yan pati sa isang showbiz news site sa Korea. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Hanggang saan aabot ang bangayan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? Hindi lang tayo rito sa Pilipinas ang nabulabog ng balitang yan. Big news din yan sa ibang bansa. Akalain nyo nga naman, umabot hanggang sa entertainment news site na Korea Boo ang awayan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Tampok sa article ang speech ni PBBM matapos siyang bantaang ipapapatay siya ni VP Sara oras na paslangin ang bise. Sikat ang Korea Boo sa kanilang showbiz news tungkol sa Korean entertainment gaya ng K-pop at K-drama. Kaya naman, gano'n na lang ang gulat ng Pinoy followers nang mabalita riyan ang tensyong Marcos Duterte. Umabot sa higit 4,000 ang nag-repost niyan sa X. Sabi ng ilan, nahihiya sila para sa Pilipinas. Meron namang nag-joke at sinabing debut ito ng unit team sa Korea. Pang K-drama level din daw ang bangayang Marcos Duterte. Bukod sa Korea Boo, umabot na rin ang balitang ito sa ilan pang international news site gaya ng British media na The Guardian, Australian Broadcasting Corporation o ABC, Al Jazeera sa Qatar at NBC News sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa. Nakita niyo po mga kababayan, ang pinalalabas po ng mainstream media ay isa daw pong bangayan. Nag-aaway daw po, bangayan mga tambay ang pinalalabas. At sinasabi po, pati po yung sinasabi na pinagtatangkaan ang buhay ng Pangulong Marcos, mga katambay. Iba po magbalita ang mainstream media natin. Hindi po sinasabi yata ang pawang katotohanan kung ano po ang ginagawa sa Vice President. Never nakipag-away at nakipagbangayan ang Vice President sa Pangulong Marcos. Real talk. Never. Sila po ang nag-umpisa kung paano po nila trabahuhin. Umpisa pa lang po. Hindi pa natatapos ang 2022. Inumpisahan na po nilang tamnan ito ng ikasisira sa confidential fund. Dahil gusto na po nila ito di umano na pabagsakin dahil ayaw nilang maging presidente ito. Real talk. At pakinggan din po natin mga katambay bago po natin komentuhan. Yung kumakalat po at talagang kung may katotohanan po, ito po isa pong retired general po ang ating paikinggan po mga katambay. At pakinggan po natin ang kaganapan. Breaking news, malungkot po na balita. Ito, may po si Dr. Lorraine Badoy. All of the Vice President's security
have been taken out and will be charged with obstruction of justice. Yung security personnel ng Vice President, tinanggal na lahat. Zero na. Noong una, binawasan lang. So, itong nagkagulo sa House of Representatives, yung pagbisita ni BP Sara, may security pa siya dyan eh. Tapos doon sa St. Luke Hospital, may security pa siya. Ano daw? Yung mga security daw, these are members of AFP, PNP. Ano daw, sila daw yung nag-obstruct sa justice. Dahil nanggugulo o yun, na-obstruct yung tamang decorum o ano. Yun ang dahilan kung bakit pinol out lahat na security personnel sa Office of the Vice President nakatutok tinanggal na. Bago ko ito na Mga tambay, nakakagulat po. Si Doktora Lorraine Badoy po, ayon po sa isang retired colonel po. Si retired colonel po yata o General Macanas po yata, isa pong makabayang vlogger. Salamat po. Kung may katotohanan po ito, nakakalungkot po, i-pull out mo ang seguridad ng Vice President dahil sinasabi mo na nagkaroon ito ng paglabag, obstruction of justice na sinasabi, na ito daw po ay naging sanhi na kaguluhan, itong security ng Vice President na nanggagaling po sa AFP at PNP ay pinull out lahat, mga katambay. Kung ito po ay may katotohanan, lalo pong nanganganib ang buhay ng Vice President. Dahil bakit mo tatanggalin ang seguridad? Ito po'y halal ng bayan. Binoto po ito ng taong bayan, mga katambay. At napakatindi naman po ng tensyon na ginagawa po nila. Na talagang nanganganib na po ang buhay ng Vice President. Pagka ito po ay talagang totoo po na talaga siniro. Kung siniro po talaga nila ito, ay nakakatakot po para sa isang Vice President ang sitwasyon. Dahil po nasa kanya na po ngayon ang tensyon ang sinasabi po na panggigipit ngayon ng gobyerno. Dahil lahat po halos ngayon na ahensya ng gobyerno ay kumikilos para siya ay pabagsakin. Kasama na po lahat ng nandiyan na po. Nag-submit na rin po ng subpoena ang NBI para pasagutin at imbestigahan ang Vice President. Katulong ang DOJ. Nandiyan na po. At yung sinasabi pong pati po yung sa kanyang profesyon ay gusto na rin patanggal, i-disbar na rin ang kanyang pagiging abogado. Napakarami pong panggigipit na ginagawa po sa kanya. Pero, never po itong ibinabalita, mga katambay. Never ibinabalita ng mainstream media ang nangyayari po talaga sa Vice President kung paano po siya ipolitika, yung politically motivated, political harassment at demolition job sa kanya at sa kanyang ama. Di po ba? Never po itong binalita na halos ng mainstream media yung ginagawa na pong panggigipit sa Vice President. Katulad po niyan. Kung may katotohanan po yan sa pahayag po ng Doktora Lorraine Badoy, ayon po kay General Macanas, mga tambay, talagang napakabigat na politika na po ang ginagawa. Talagang totoo ang nangyayari. At talagang ang banta sa buhay ng Vice President ay siya talaga ang nagdidelikado. Hindi po itong Pangulo at ang Speaker at ang First Lady ang nagdidelikado ang buhay. Kung ganito po ang ginawa po ng AFP at kapulisan, i-pull out mo ang kanyang security. At nakakahiya na po talaga, mga katambay. Nakakahiya na ang ating bansa. Pinag-uusapan na po ang ating bansa. Hindi lang po sa Asia. Nakarating na po ng Europa, Estados Unidos, ang nangyayari po sa ating bansa. Yan po talaga ang mangyayari dahil takipan po yan eh. Di ba? Nakikita po natin ang mainstream media gumagawa ng paraan para ang balita nila, ang nagsisimula ng gulo, away daw di umano ay ang Vice President. Hindi ang pamahalaan ng bagong Pilipinas ang nag-umpisa. Hindi naman po gulo at hindi away bangayan sa politika ang ginagawa nila. Hindi naman pangkaraniwang away ang nangyayari po dito. Talagang dito po ay pagpapabagsak. Di ba? Pabagsakin mo ang Vice President.
sa kanyang posisyon na siya'y halal ng bayan. Di po ba? Hindi man lang binabalita ng mainstream media na gustong i-impeach, planong i-impeach ang Vice President. Mga tamay, never po nilang binanggit ang balita na ini-impeach pilit ng institusyon, ginagawa ng paraan para ma-impeach, di ba ang Vice President, at yung issue na confidential fund, kasi nakakahiyang ibalita po kasi ibabalita mo, malalaman ng international na ang issue pinag-uugatan ng issue ay confidential fund. Pangalan-pangalan pa lang, confidential na, pero gusto mong silipin ng confidential, confidential nga. Kaya hindi po nila basta-basta ibabalita yan sa international na nagkakagulo sa confidential. Confidential. Di ba? Nakakahiya. Dahil alam ng mga banyaga yan, lalo ng Amerika, na pag sinabing confidential, hindi mo basta-basta pwedeng buksan dahil confidential. Kaya never nila itakil yan. Di ba? Kaya saan nila dinadala? Ang Vice President ang nangunguna ng gulo at nagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos at ng sinasabing First Lady at ng Speaker. Yan ang pinararating po ng mainstream media na talagang lahat ng problema na kahiya-hiya ang ating bansa, pinag-uusapan sa buong mundo, ay nag-ugat sa Vice President. Hindi nag-ugat sa kanila. Hindi nag-ugat sa administrasyon na napakaaga nilang namulitika, napakaaga nilang pinakita na talagang ayaw nilang paupuin na susunod na presidente ang isang Duterte. Maaga nilang tinrabaho, tinamnan nila na napakaaga, ginawa nila ng paraan para masira. Pero sa kabila nun, taong bayan na magdidesisyon. Ang taong bayan ay hindi naniniwala sa mga ginagawa nilang paninira sa Vice President. Dahil ang tiwala ng taong bayan ay nasa Vice President. Samantalang sila, napakarami nilang issue na hindi binabalita ng mainstream media. Yung sinasabi nga lang ni dating Pangulong Duterte na ang ginawa nilang trabaho ay isang napakalaking istapa. Pera ng PhilHealth, pera ng miyembro, pera ng taong bayan, pero inistapa mo, kinuha mo sa PhilHealth. At yung usapin po mga proyekto, ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Ang nagagawa lang halos ng pamahalaan ngayon ay mag-maintenance. Maintenance. Walang malalaking proyekto na sinasabing build better, more. At lumala ang krimen at lumala ang droga. At napakataas ng bilihin at napakahirap makakuha ng trabaho sa ating bansa dahil kulang na kulang, walang solusyon. Walang balita dyan ng mainstream media. Laganap na korupsyon, pinaputok na korupsyon, na talagang talamak ang korupsyon sa gobyerno, never po yan binalita ng mainstream media para malaman po na international ang nangyayaring laganap na korupsyon sa ating bansa. Sa pangunguna po ng institusyon, ng Kamara at Senado at ng First Lady ayon sa Vice President. Mga tabay, nakakalungkot. Sana po ito pong ginagawa nila ay hindi po sana sila magtagumpay, mga kababayan. Huwag po sanang pumayag ang unang-una po, ang taong bayan. Huwag po tayong pumayag na ang ating hinalal na Vice President na mas malaki pa ang boto na nakuha sa presidente ay tatanggalan mo ng seguridad, tatanggalan mo ng security, yung tiwala na binigay ng taong bayan, pero ang magtatanggal ng security ay hindi naman binoto ng 32 million mahigit. Mga kababayan, malaking problema po ito. At dito po, kung totoo po itong pinahiwatig o binalita ni Dr. Lorraine Badoy, ay malaking problema po ito at magkakagulo po. Lalo po kung tatanggalan mo ng seguridad ang isang Vice President na halal ng bayan at pinagkakatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Napakasama pong napakasamang sitwasyon po ito at napakasama po itong ginawa nila sa Vice President, mga katambay. Isang Vice Presidente, tanggalan mo kung totoo man ang balita, nakakalungkot ito. I-zero mo, i-pull out mo dahil sinasabi nyo na lumabag ito sa batas, mga obstruction of justice. Tapos dahil sinasabi nyo walang investigasyon, wala kayong investigasyon na malalim na investigasyon, i-pull out nyo. Grabe, Antimano, isiro nyo kung totoo po ito. Nakakalungkot. Walang malalim na investigasyon ng AFP at PNP.
I-pull out mo. Di ba? Harassment po ito. Political harassment po itong ginagawa nila. Tapos merong umuugong sa Vice President na nanganganib ang kanyang buhay. Unang nanganganib ang kanyang buhay, tapos tatanggalin mo ng seguridad. Di po ba? At tinanggal na rin siya bilang miyembro po, di ba, ng National Security Agency o ano man tawag dyan. Tinanggalan na rin po siya. Hindi na rin siya isinasama sa mga meeting. Di po ba? Nakakalungkot ang nangyayari po sa ating bansa. Pero pagdating sa mainstream media, hindi po nila sinasabi yan. Hindi nila sinasabi ang panggigipit at ang pamumulitika at pagpapabagsak sa Vice President. Sila naman po magdadala niyan dahil once po na maging presidente ang Vice President, malaking pagbabago po ang mangyayari sa mainstream media at lalong-lalo sa mga politiko na hindi naglilingkod sa ating bayan. Kung bagkus ginagawa nila, puro pamumulitika. Ayaw nilang umasenso at umunlad ang bansa. Inumpisahan po nila ng napakaagang pamumulitika. Walang nagawa para sa Pilipino. Magising na po tayo. Malapit na halalan. Alam nyo na po ang ibig ko sabihin. Nakakalungkot po mga kababayan. Sa kabila po na nagtatrabaho, trabaho ng trabaho ang isang Vice President, ito pa ang napala niya. Sa pagkatapos na siya ay pakinabangan, makabalik sa pwesto, ang napakatagal na sira ang pangalan sa bansa, napakatagal na panahon, dekada-dekada pong nasira ang pangalan, naibangon at nanalo sa kapangyarihan, ang napala ng isang Vice President, panggigipit at parang ipapapatay pa yata, mga katabay. Nakakalungkot. Muli po si Katambay Manong, isama po natin sa panalangin ang seguridad po ng Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa nakagusto po ng maliit na channel, Tambayang Makabayan, ng inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.